Alang swindler o manggagancho ang naaresto ng mga otoridad, kabilang daw sa mga nabiktima ng sospek ay ang aktres at misis ni Senador Tito Soto na si Helen Gamboa. Si Mark Zambrano, naka-Alerto 24. Galit na galit ang fashion stylist na si Eric P. Benito nang mapasugod sa tanggapan ng NBI kagabi. Nahuli ng NBI si Anchit Lim Santiago, ang babaeng tumangay daw ng halos 7 milyong pisong halaga ng alahas sa kanya, 8 taon na ang nakararaan. Nakilala at nakatransaksyon daw niya si Santiago at ang asawa nito dahil sa alahas. For 6 months, negotiations were fine. After a month of seeing her, yung alam mo yung minsan makikita mo, minsan hindi, magpapakita lang para, siguro para tumigil ako ng kakatawag, wala na. Mga diamante daw ang nakuha sa kanya ni Santiago. Pero bukod kay Benito, maging ang premyadong aktres at asawa ni Senador Tito Soto na si Helen Gamboa, na biktima rin daw ni Santiago. Aabot naman daw sa 8 milyong pisong halaga ng alahas ang nakuha kay Helen Gamboa Soto. Nung tanungin ko siya, parang wala na siyang pag-asa dahil nga again, dun sa isang victim na kilalang kilala siya, wala daw kapasidad ito na magbayad. The amount that was issued to her through the check is 4.5 million, which eventually bounced. Ayon sa NBI, modus daw ni Santiago at ng kanyang asawang si Benjamin ang bumili ng alahas. Babayaran daw ng maayos sa umpisa hanggang makuha nila ang kumpiyansa ng kanilang bibiktimahin. Pag nakagaangan na sila ng loob, muli silang bibili ng mas malaking halaga, babayaran ng cheque na tatalbog at saka magtatago. Siguro, huwag muna kayo magtiwala masyado dun sa tao, especially kung bago niya lang kakilala. Sinubukan namin hinga ng pahayag si Santiago pero tumanggi siya. Patuloy pang pinaghahanap ang kanyang asawang si Benjamin. Mark Zambrano, naka-Alerto 24. Isang transformer ng kuryente ang nagliyab sa kanto ng mga kalye San Guillermo at Flores sa lungsod ng Pasig. Kwento ni Hughes Cooper Ordwelin Gungon, kinukumpuni ang transformer na yan. Ayan, bigla silang nakarinig ng pagsabog na sinunda naman ng pagsiklab ng apoy. Inabot ng apoy ang lalaki na kukumpuni pero nakatalo naman siya mula sa poste. Naapula ang apoy makalipas ang 1 oras. Wala namang ibang nadamay sa nangyari niyan. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video litrato ng mahalagang balita. Mag-log on kayo sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang salitang scoop space, ang inyong mensahe space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po mga kapuso, yun lamang po mga video at litratong pagmamayari ninyo mismo ang ipapadala ninyo sa amin. Samantala, toneladang tilapia ang nangamatay sa Laguna de Bay mula pa noong 1 linggo. Bukod dyan, pinoproblema rin ng mga mangingisda ang pagdami sa lawa ng knife fish na itinuturing nilang peste. Nakatutok si John Consulta. Ito ang tumambad sa aming pag-iikot kanina sa Laguna de Bay sa bahagi ng Calamba, Laguna. Mga naghihingalot patay na mga tilapia. Ayon sa ilang opisyal ng Calamba City Hall, hindi bababa sa 10 metriko toneladang tilapia na ang namamatay sa fish kill na nagsimula noong 1 linggo. Ayon kay Mang Cipriano, fish pen operator sa Calamba, napansin nila ang paglutang ng kanilang mga tilapia nang magsimulang umulan noong mga nakaraang linggo. Siyempre, masama loob na nakikita mo mga patay na lumulutang ng mga patayang isda dahil halip na mapera, wala na. Namin, alisin yung patay, baka sakali para hindi bumahol ang fish cage. Sa 113 na fish pens sa Calamba, 30 fish pens na ang tinatamaan ng fish kill. Hinala ng City Agricultural Services Department, Agri-Aqua Management Services Division, ang biglang pagbaba ng dissolved oxygen sa Laguna de Bay, dala ng biglang pag-uulan nitong mga nakaraang araw, ang ugat ng biglang pagkamatay ng mga isda. Pag umulan, yung tubig na mainit sa ibabaw, lalamig siya, magiging mas mainit yung nasa ilalim at magkakaroon ng overturn. Yung nasa ilalim ang pupunta sa ibabaw at na mababa ang dissolved oxygen level na siyang nakakaapekto sa ating mga isda. Pinoproblema rin ngayon ng mga mangingisda ang biglang pagdami ng populasyon ng isdang knife fish sa Laguna de Bay. Itinuturing itong peste ngayon ng mga mangingisda dahil kinakain ng mga ito ang similya at maliliit na tilapia. Noong 2010, ang pagdami ng janitor fish ang naging problema ng mangingisda ng Calamba. Gaano kalaking perwisyo yan, sir? Malaking perwisyo ito sa mga magpipish pan at saka sa mga mangingisda.
Dahil wala ho nga mahuli eh. Pati yung mga similyo ng tilapia, kinakain ho nito eh. Pati ho, hipon. Sobrang dami nila ngayon dito? Sobrang dami na ngayon nito. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Calamba ang mga programa na maaaring ipatupad para masugpo ang pamemeste ng knife fish sa Laguna de Bay. Kumuha na rin ng water sample ang mga eksperto ng Laguna Lake Development Authority o LLDA para masulit matukoy ang iba pang posibleng dahilan ng pagkamatay ng mga tilapia sa Laguna de Bay. Habang patuloy na inantabayan na ng water results ng mga kinuwang water samples dito sa Laguna de Bay, patuloy na nagdarasal ang mga mangingisda ng Calamba, Laguna na sana'y matigil na ang umiiral ng fish kill sa kanilang lugar. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Balitang American Idol naman po tayo. Sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ilang lalawigan, tila tumigil din ang mundo dahil sa pagtutok na nga sa American Idol. At sa kanilipos na 5 season ng kompetisyon, pawang mga lalaki ang nananalo. Bansag sa kanila ngayon, White Guys with Guitars o WGWG. Gayunman, hindi raw garantiya ng tagumpay sa music scene sa Amerika ang pagiging American Idol. Nakatutok si Claire Delfin. Imbes na manlumo, in high spirits pa rin ang mga kabatang ito sa Valenzuela City. Sinisigaw ang pangalan ni Jessica Sanchez kahit pa ang pangalan ni Philip Phillips ang itinanghal na American Idol. Kinakabahan ako kanina pa. Akala ko si Jessica talaga. Nakakainit talaga. Pero nakabote ako, promise. I love you, Jessica, all the way. We love you. Number 1 si Jessica sa amin. Hindi raw masama ang loob nila kahit napunta kay Philip ang panalong inaasam para sa idolong si Jessica. Deserving naman po na manalo siya sa American Idol. Bakit? Kasi naipakita naman niya tapos sa pagkanta niya, ramdam naman sa kanya na magaling siya. Jessica kasi ako eh. Oo, parang, ayos lang naman kay Philip. Wagi na. Dinagsarin ang isang special screening sa isang mall sa Makati City. Walang entrance fee, may libre pang pagkain at photo booth. Kaya naman ang mga manonood, enjoy na enjoy. Sa 2 oras na screening, panay ang hiyawan sa tuwing lalabas ng stage si Jessica. Pero dismayado ang marami nang hindi si Jessica ang nanalo. Medyo disappointed kasi hoping for Jessica na manalo. So yun, hindi masyado happy. Gumising pa naman ako ng maaga para makita siya na sa American Idol. Sa mga karinderya, tinutukan din ang AI Grand Finale. Ang ilang customer napapatigil tuwing bumibirit si Jessica. Hanggang sa Davao, ramdam ang Jessica fever. Ang ilang Davaoenyo dito sa isang tindahan ng mga surplus TV kinuha ang pagkakataong masaksihan ang American Idol. Ang producer at composer na si Benny Saturno di raw nagulat sa resulta ng voting. Malaking epekto raw kasi ang standing ovation na binigay ng 3 judges kay Philip nung huling performance night. Ipantay na natin yung first 2 songs, but the last song, the original song, talaga naman outstanding yung tunog ni Philip. Pero di naman daw dapat malungkot si Jessica. Nagsabi na ng interest si Tommy Motola na ipoproduce niya si Jessica. I'm sure magagawin yung superstar si Jessica. Sa nakalipas na 5 season ng AI, puro lalaki ang nanalo. Si David Cook, Chris Allen, Lee D. Wise, Scotty McCreery at Philip Phillips. Tawag nga sa kanila ngayon sa internet at social media, mga WGWG o White Guys with Guitars. Ito na rin ang bansag kay Philip sa Twitter ngayon. Gayunman, hindi naman garantiya ang pagkapanalo sa AI ng tagumpay sa American music scene. Ilan nga sa mga natalo ang may malalaking karera sa Hollywood, gaya ng Grammy at Oscar-winning artist na si Jennifer Hudson, Season 5 runner-up Catherine McPhee, rocker na si Chris Daughtry at si Adam Lambert. Hindi man pinalad si Jessica Sanchez na makamit ang titulong American Idol, magandang simula na raw ito para sa kanyang career sa music industry. Tiwala rin ang kanyang fans, maging ang mga music expert, na maidadagdag si Jessica sa listahan ng mga Pilipinong na mamayagpag sa Hollywood. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, magkakapatid na Tulfo bawal lumapit kina Raymart Santiago at Claudine Barreto matapos pagbigyan ng korte ang hiling nilang temporary protection order. Batang nakikipaglaban sa cancer, natupad ang pangarap na makaharap ang iniidolong si Manny Pacquiao.
Batang babae na yan, nagmamakto dahil sa pagkatalo ng paborito niyang si Jessica Sanchez. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Well, the boy won.